Isang mapagpala at magandang araw po ng linggo ng pagkabuhay ng Panginoon. Happy Easter Sunday po sa inyong lahat. We are an Easter people and Alleluia is our song. Kung meron man pong isang araw na punong-puno ng dahilan para pagsaya, ito po ang araw na ito na pinagdiriwang ng buong simbahan, ang dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig, mga viewers and supporters of the Daily Gospel Reflection, sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng aming mga minamahal na benefactors, Happy Easter po sa inyong lahat. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita ngayong linggo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Mga kapatid, sa araw na ito, kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po sa 12 kabanata, mga talata 1 hanggang 9. Pagninilayan natin ang regalo ng muling pagkabuhay ni Hesus, the gift of the Lord's resurrection. Mga minamahal na kapatid, ang pinagdiriwang po nating katotohanan at hiwaga ng ating pananampalataya ay isang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating kaligtasan. We are redeemed by the Lord's suffering, death, and resurrection. Kaya ito po ang katuparan ng isang pangako. Ito ang regalo ni Jesus sa buong mundo. Ang kaligtasang hatid ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Isang katotohanan na hindi kayang pasubalian. Isang katotohanan na hindi kayang pasinungalingan sapagkat ito ay isang malalim at matibay na sandigan ng ating pananampalataya. Mga kapatid, Easter Sunday na, may nabago na ba sa buhay mo? Easter Sunday na, ikaw ba ay nagsasaya sapagkat si Kristo ay muling nabuhay at bagamat ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan ay hindi pwedeng ihiwalay sa pagdiriwang na ito. Tayo po ay niligtas ni Kristo sa pamagitan ng kanyang Paschal Mystery, ang paghihirap at kamatayan na hindi pwedeng ihiwalay sa kaluwalhatian at katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay. Easter Sunday na, nakapagsimba ka na ba? Magpasalamat tayo sa Diyos bilang isang sambayan ng iniligtas ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Maraming dahilan upang pasalamatan ng Diyos sa biyayang hatid na kaligtasan dahil sa isang malulhating pagdiriwang na meron ngayon sa buong simbahan. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay totoo at mananatiling totoo. Wala nang laman ng libingan sapagkat si Jesus ay totoong muling nabuhay. Sapagkat kung si Jesus ay nanatili sa libingan at hindi naman talaga totoong muling nabuhay, lalabas po na si Jesus ay sinungaling sa kanyang mga pinangako at ipinahayag sa kanyang mga alagad na sa ikatlong araw, matapos ang kanyang kamatayan, siya ay muling mamubuhay. The tomb is empty because Jesus now lives in our hearts. Kaya mga kapatid, sampalatayan natin, ipagdiwang natin, panindigan natin, at ipamalita natin sa buong mundo ang kagalakang hatid ng katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Mga minamahal na kapatid, dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon ng kahulugan ang ating pagiging Kristiyano. Isang matibay na sandigan ng ating pananampalataya, isang katibayan ng pagiging tapat ng Diyos sa kanyang mga pangako. Pinatunayan ni Jesus na siya ay totoo sa kanyang mga salita, sapagkat siya mismo nagsabing, "Ako ang katotohanan."
Ako ang daan at ang buhay. Kaya si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ang dulo ng lahat ng ating sinasampalatayanan. Sapagkat kung hindi naman siya totoong muling nabuhay, mawawala ng saysay ang lahat ng ating mga sinasampalatayanan at lalabas pa nga na tayo pinakakawawa sa lahat ng mga taong nilalang sa mundo. Ayon sa sinabi ni Apostol San Pablo, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, tayo ng pinakakawawa sa lahat ng mga taong nilalang. Lalabas na ang pagsampalataya kay Jesus ay isang malaking kahangalan. The resurrection of Jesus has made everything in our life truly beautiful and meaningful. Death is no longer seen as a dead end, but as a way that leads to a never-ending life. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, nabuksan ng ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang langit ay nagbukas at binigyan tayo ng pagkakataong makarating sa kinaroroonan ni Jesus sa lugar na inihanda niya para sa ating lahat. Dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, sufferings are no longer seen as a punishment, but as a way that can lead us to our glorious end. Hindi natapos ang kwento ng buhay ni Jesus sa kanyang paghihirap at kamatayan, sapagkat ito ay humantong sa kanyang malulhating muling pagkabuhay. At yan din ang sasapitin natin sa ating pagsunod kay Jesus sa daan ng pagpapakasakit at pagkamatay sa sarili. Pangatlo, dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, we now see the triumph of God's love over sin and death. Nagtagumpay si Jesus dahil sa kanyang muling pagkabuhay sa kapangyarihan ng kamatayan at kasalanan. Kaya, ano pa ang dahilan para malungkot? Si Kristo totoong muling nabuhay. Alleluia ang ating awitin. We are an Easter people redeemed by the suffering, death, and resurrection of Christ. Kaya muli po sa inyong lahat, Happy Easter. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa regalo ng muling pagkabuhay ng iyong anak, sapagkat pinatibay nito ang aming pananalig sa iyo. Tinuturuan mo kami na yakapin ang katotohanan na hindi paghihirap at kamatayan ang dulo ng lahat, sapagkat katulad ni Kristo, sa likod ng aming mga hilahil dito sa mundong lilipas din, ay meron ding langit na naghihintay, ang buhay na puspos ng kalwalhatian sa langit na aming tahanan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagdililay sa araw na ito, ngayon pong Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa inyong lahat, muli, Happy Easter. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen.